Hello everyone! Welcome back sa aking podcast! Kumusta ang ating madlang people dyan? Hello po sa inyong mga bahay, trabaho, habang nagja-jogging kayo, nagwo-walking kayo dyan. Hello! Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Welcome sa aking Ito Na Ang Chika Ko podcast. Eto, chika ko ah. Okay, sige, ito yung chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika! Ito na ang chika ko. Ito na ang chika ko. Siyempre, sisimulan natin ang episode 4 ng Full of Energy. Ayun na nga, grabe, 1 hour episode nga yung episode 3 natin. Tapos ang dami pa ring nabitin sa inyo. Grabe kayo guys. But anyway, ayun nga, bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na para po makapag-send kayo sa akin ng mga chika-chika nyo at ng mga chikret nyo, available po yan sa aking bio, Facebook, Instagram, and TikTok. Makikita nyo po yung link doon. Pindutin nyo lang po yung link tree ko and makikita nyo na yung share your chikret and share your chika. Anyway, simulan na po natin ang pagbabasa ng ating 10 chikret ngayong araw na ito. Noong nag-abroad si mama, naiwan kami ni ate at ng stepfather ko. Yung ate ko na yon, minsan ko lang nakakausap kasi busy siya lagi sa school. Si stepfather ko naman, minsan lang din kami nag-uusap kapag ginagayak niya lang ako papunta sa school. Pero madalas, mag-isa lang talaga ako kaya kapag boring ako, pumupunta ako sa lola ko since malapit lang naman. Isang araw pagka-uwi ko galing kila lola, nakita ko si ate sa hallway papunta sa kwarto ng stepfather ko. Akala ko may itatanong lang gano'n. Pero pagkalabas ng stepfather ko sa hallway, bigla niyang niyakap si ate. Naisip ko okay lang naman kasi wala namang masama. Pero nagtago ako sa ilalim ng hagdan namin. Kasi yung hallway katapat lang ng wooden na hagdanan namin. Nakita ko yung stepfather ko na unti-unti niyang nilalagay yung kamay niya sa puwetan ni ate. Oh no. As in hindi ako makapaniwala. Tapos bigla silang nag-kiss ng stepfather ko papunta sa kwarto. Trumang-truma talaga ako na hanggang ngayon naaalala ko pa din. Grabe, simula pa lang po ng ating podcast ngayon. Bakit naman ganito ang ating nabasa? But anyway, ito na nga ang ating second secret. This secret will forever haunt me. Naglasing mga kuya ko nung nakaraang taon. Natulog na ako noon kasi hindi naman ako nagiinom at mabilis din ako malasing. Pero nagising ako mga bandang madaling araw para tignan kung may tao pa sa sala. Paglabas ko, nakita ko yung dalawa kong kuya na magkapatong. Gulat na gulat ako, napasigaw ako. Naglock ako ng pinto at kinabukasan, kinakausap nila ako. Sobrang takot ako noon kasi biological siblings kami. Hindi ko masabi sa magulang ko na hanggang ngayon ay magkarelasyon ang dalawa kong kuya. Oh my God! Okay. Ang ating pangatlong secret ay grade 5 ako noon nung nahuli ko si Papa na may kachat na ibang babae habang nasa abroad si Mama. Akala ko nung una katrabaho niya lang pero nakita ko nag-I love youhan sila. Yuck! Pinicturan ko agad at sinend sa ate ko. Yung account pala ni ate ay nabubuksan ni Mama. Kaya nalaman din yung sikreto ni Papa. Nag-away sila Mama at Papa habang ako nasa kabilang kwarto lang at nakikinig. Hanggang 4 a.m. yun. Narinig ko na lang nung nag-uusap si Papa, yun pala ang kanyang kabit ay yung ex-girlfriend niya dati. Nalaman ko rin na si Mama ay may 2 kabit. Yung isa nasa Japan, single father. At yung isa naman ay kapitbahay lang namin. Oh my, ano ba to? I have a long-term boyfriend, then nanghingi siya sa akin ng space. Tapos nalaman ko na nung nanghingi siya sa akin ng space, may nangyari daw sa kanila nung girlfriend ng tropa niya sa inuman. So ginantihan ko siya. Yung kababata niya na best friend niya dati ay may gusto sa akin. Ayun, inaya ko siya para may mangyari sa aming dalawa. Turns out, hindi pala totoo yung sa boyfriend ko at sa GF ng tropa niya. Pero wala na nagawa ko na yung sa'kin at
sa best friend niya. Hahaha. Fifth secret. Everyone knows me as the jolly and kalog friend ever. But deep inside, there's something I always hide. Oh no, I was raped by my own cousin. It's been 2 years. It still haunts me. When the room gets quiet, dark, and full of thoughts, I never planned to tell you guys about this, but I need some support. I need someone who I can talk to, whom accept me for who I am. Hindi ko na alam yung gagawin ko. I feel like I want to end my life. Yes, nag-take kami ng legal action about that, but it was dismissed. Oh no. Kaya, but it was dismissed. Kasi nabayaran na lahat, kasi nabayaran na nila lahat ng gobyerno sa lugar namin. How funny it is, right? I was hurt, pero pinili kong magpatawad for my own peace of mind. Grabe! Grabe! Oh no! Ang sakit-sakit sa puso. For our sixth secret, I hate my father. Yung tipong hate na bakit ikaw naging tatay ko? Bakit ikaw yung pinakasalan ng ina ko? Bakit ka pa nabuhay? Mamatay ka na lang sana. Grabe to. Seventh secret. Nade-depress ako dahil binubugbog ako ni mama palagi. Ano ba yan? Ba't pa kayo nag-anak? Kung ganun lang din naman yung gagawin nyo, di ba? Ay, Diyos ko po. But anyway, ayun, palagi niya akong iniinsulto, sinisigawan. Tapos sa school, ako yung taga-comfort sa mga nangangailangan. Pero hindi ko sinasabi na kailangan ko rin ng comfort. Kasi feeling ko baka maging burden lang ako eh. Ayoko na. Oh no. Ninth secret po. Gumawa ako ng fake boyfriend sa FB para lang ma-fulfill ko yung dream ko. At ang ating last na secret for today's podcast ay, nung bata ako, lagi ako nagigising ng maaga dahil naiihi ako. Sa sobrang takot ko bumaba sa CR namin dahil madilim, sa terrace ako umiihi. Hindi ko iniisip kung may makakakita ba sa akin, basta makaihi lang. Ano ba yun? Diyos ko po. But anyway, ayun po ang ating 10 secret for today. Grabe, Diyos ko, nagsimula talaga tayo sa mabigat. Parang kailangan ko talagang uminom ng tubig. Wait lang. Whew! Pwedeng huminga muna tayong lahat. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay. Ilabas muna natin lahat ng bigat na nararamdaman natin sa ating katawan, lahat ng sakit na nararamdaman natin para po dun sa mga nag-send ng secret kung nandito man kayo at nakikinig kayo sa podcast ko. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na yakap sa inyo, ihahag ko kayo sa aking utak o kung hindi ko man kayo mayakap ngayon, but sana ma-feel nyo na naiintindihan ko kayo. So, kailangan na natin mag-move forward sa ating main event, which is ang ating next na program ay Ang Mga Chika, kung saan ito po ang inyong hinihintay. Kaya naman magsimula na po kayo. Nabasa ko na ito. Ichichika ko na sa inyo. Kaya naman makinig na kayong lahat dahil ito na ang 10 chika ko. So, si Chururut daw kasi, nung grade 7 siya, nag-aaral daw siya sa probinsya, sa Zambales. Wow, Zambales. Grabe yun, sarap mag-beach. But anyway, grabe, na-distract naman agad. Ayun na nga, may kaklase daw siya na may body odor. As in, ang lala daw talaga nung body odor nung klase niya na yon, to the point na papasok pa lang daw sila ng eskwelahan ay naaamoy na daw nila agad. Ganon. So, yung kaklase daw nila na yon ay nakaupo daw sa harap katabi ng pintuan pagpasok mo ng classroom. So, kung mauuna sa'yo yung kaklase mo na may BO, syempre, pagpasok mo, maaamoy mo na agad. Ganon. So, imbis na parang, ang eksena daw ay, imbis na parang ang saya-saya nila pumasok ng eskwelahan, pumasok ng classroom, bigla daw nadidisappoint yung mukha nila kasi may maaamoy na naman sila na hindi maganda. But anyway, ayun na nga daw. So,
Ang lala daw talaga ng body odor niya. Hindi daw nila alam kung paano nila sasabihin kasi baka ma-offend. Tapos one time, November na daw 'yon. So, kalmado lang daw yung araw nila, ganyan. So, syempre 'pag yung electric fan umiikot-ikot, nagtatakip na lang daw sila ng ilong kasi nga naaamoy daw nila at malala daw talaga yung amoy. So, ngayon naghihintay sila ng teacher nila. Yung teacher daw nila dumating after 10 minutes. Dumagdating ng teacher, imbes na masaya daw ang mukha ng teacher dahil gustong mag-discuss, bigla daw parang nanlumo daw ang mukha. May sinabi si teacher na parang, bakit daw ganun yung amoy? Tapos, bigla na lang din nag-CR itong kaklase nila na may BO. So, habang nasa CR daw itong kaklase nila na may BO, bigla daw nagsalita yung isa niyang kaklase. Sabi daw ng isa niyang kaklase, grabe, ang baho, ang may shoot work. Ganun daw. So, syempre, sila daw, nagtawanan daw sila. Pero, syempre, kung ako yun, ma-o-offend talaga ako kasi pagtatawanan ako. Kung ako yung may BO, siyempre ma-offend ako kasi pinagtatawanan nila ako, hindi man lang nila sinabi sa akin na may ganun ako, 'di ba? Minsan kasi hindi nila yun naaamoy, ganyan, or baka may sakit sila kaya may nalalabas silang body odor. But anyway, ayun na nga. Imbes na mag-discuss si teacher, since malapit naman na daw mag-Christmas break, magsusulat na lang daw sila ng wishlist nila para sa kanilang Christmas party. So, sulat-sulat na daw sila ng wishlist, ganyan. Pagkatingin daw nila sa bulletin ng kanilang classroom, nakita daw nila yung sinulat doon ng kaklase nila na may body odor. Ang nakalagay doon sa kanyang wishlist ay anything or cash. Okay, sige. Nagbunutan na daw sila. Yung isa daw niyang kaklase ay nabunot itong si body odor. So ngayon, dumating na ang araw kung saan Christmas party na nila. Hindi pumasok yung kaklase niya na nakabunot doon sa kaklase nila na may body odor. Pero iniwan daw niya yung kanyang regalo sa guard. So kinuha nila yung regalo niya sa guard at excited daw silang lahat magbukas ng mga regalo nila kasi nga exchange gift na. Pati daw yung kaklase nila na may body odor, excited na daw talagang magbukas ng regalo. Pagka-open daw niya ng regalo, may nakita daw siyang sulat. Ang nakalagay daw sa sulat ay, ito, binilan kita ng Dio. Nilagyan ko na rin ng cash para kapag naubos, may pambili ka. He. After daw nun, nung nag-January na, hindi daw nagpapansinan yung nakabunot at yung may BO. Pero feeling ko nawala na yung amoy kasi hindi niya na sinabi eh. Doon na natatapos yung kwento. Feeling ko nakatulong siya. Though hindi nila alam kung paano nila sasabihin na may BO siya, parang okay din yung way na yon. Parang ano siya, parang okay na siguro kung sinabi niya na, eto binilan kita ng Dio, sana magamit mo, nilagyan ko na din ng cash. Sana ganun na lang eh, kaso dinagdagan niya ng nilagyan ko na din ng cash para if ever maubos man, may pambili ka. Ganun na parang nakaka-insulto naman yun te, ano, wala akong pambili. But anyway, ayun nga. So, sana nawala na yung body odor niya sa katawan kasi nga daw hindi na daw talaga matake ng kanilang mga kaklase. So, ayun, minsan gano'n talaga eh. Hindi din natin alam talaga kung paano natin sasabihin, lalo na kung hindi din natin close yung tao, gano'n. But anyway, ayun po ang ating first na chika for today. Simulan na po natin sa ating second chika. So ito na nga ang ating second na chika. Nabasa ko na ito. Ichi-chika ko na sa inyo. Makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. Nagsimula na naman ang kwento kay Chururut. Hindi siya nagpakilala kaya tawagin natin siyang Chururut. Si Chururut ay nasa lover girl era niya daw. Kaya nung may nanligaw sa kanya, mabilis niya din daw itong sinagod. Speed lang, ganon. So nagka-jowa siya. Pero after ilang months, ay nag-break din sila. Kasi nga, itong jowa niya ay grabe daw manloloko. Pero kahit daw niloko siya, parang na alam niya yung worth niya eh, na parang, ay, yuck, niloko mo ako, hindi na kita babalikan, ganyan, ganyan, ganyan. So may ganun siyang pag-iisip. Hanggang sa ito daw lalaki na to, pilit daw siyang kinakausap araw-araw, nagpupumilit na mag-usap sila na, ano ba, pwede bang ayusin natin to? Pwede bang magbalikan tayo? Eme-eme, ganyan. Siya naman parang, ah,
nananahimik na ako. Gano'n ang eksena niya. Pero syempre, ang kulit pa din daw talaga nung lalaki. Siguro may konting spark pa din dito kay Chururut na parang, love pa din kita pero hindi na gano'n kasi mas love ko yung sarili ko. Parang gano'n. So ngayon, ito daw si Chururut, napipikon na kasi nga paulit-ulit siyang kinakausap, hanggang sa, "Sige na nga, papayag na akong mag-closure tayo, go." So, nakipag-closure daw itong lalaki. Nag-meet daw sila sa isang fast food restaurant ng 1 AM. Tapos siyempre, grabe sobrang, Disney princess daw ang treatment sa kanya at feeling niya daw ang ganda-ganda niya, feeling niya special siya kasi nga pinaramdam ulit sa kanya yung gano'n. So, sige, balikan ko na lang. Akala ko ba, strong, independent woman ka na? Akala ko ba alam mo na yung worth mo? Bakit mo binalikan? But anyway, binalikan niya nga daw. So ngayon, nag-comeback na sila. Hanggang sa ito na daw yung kanyang plot twist. Ito chika ha, ito na, chismis na to, makinig na kayong lahat. Yung kanyang current boyfriend, naging kabit daw niya yung tropa niya. Gets nyo ba? Yung parang si Chururut, meron siyang tropa na babae. Tapos itong tropa niya na babae, yun daw yung kabit ng kanyang boyfriend. So ngayon naloka siya kasi, girl, wala kang girl code? Ano to? Tapos, alam nung babae na magjowa silang dalawa. Aware sila. Lalo na yung babae, aware siya na may jowa itong si Guy. Pero hindi talaga sila nagtigil. Excuse me. Pinilit daw talaga nilang maging together kasi daw na-attach na sila sa isa't isa. Okay, so sa isip-isip daw nito ni Chururut, parang, nangangailangan ka, sige bigay ko sa'yo yan. Sayong-sayo na sayong-sayo na yan. At ang nakakagulat pa daw dito, nung nag-break na daw sila, nung kinambak niya na lalaki, mas matapang pa daw itong babae na 'to sa kanya at panay parinig daw, ganyan-ganyan, na kung saan, kung ano-ano daw sinasabi sa kanya. "Oh girl, sige go, talak-talak ka lang diyan, mang-aagaw." Parang gano'n, parang sabi niya, "Te, sayong-sayo na yan, saksak mo sa kifi mo." "Ang gagawin ko diyan, te, manloloko yan." "Oh, edi sa'yo na. Kunin mo, hindi ko yung aagawin sa'yo, kadiri." Gano'n eksena niya. So ngayon, do'n na natatapos yung kwento, oo. Parang bakit kaya may mga gano'n, 'no? Parang sila pa talaga yung matapang, yung kabit pa talaga yung matapang, nakakaloka lang. But anyway, mag-proceed na po tayo sa ating third na chika. So, medyo may pagkakadiri po 'to, pero hindi po ito about sa EAT, okay? So, ito na, makinig na kayong lahat, nabasa ko na ito, ichi-chika ko na sa inyo, kaya naman ito na ang chika ko. So, ito daw si Chururut again, nagbakasyon daw sa kanila yung dalawa niyang pinsan, isang babae at isang lalaki. Yung isa niya daw pinsan na lalaki ay gusto daw mag-inom. So, syempre yung magulang niya, hinayaan na lang daw na mag-inom siya. So, sila naman daw dalawa ng pinsan niya na babae, natulog na lang. At parang ayaw din nila uminom at saka parang bawal pa silang mag-inom, ganyan. So, ngayon, yung kwarto kasi nito ni Chururut, ano daw, parang medyo maliit na kwarto lang, walang walang bintana, so mainit. Meron siyang 2 electric fan at nakabukas palagi yung pinto niya. So habang natutulog daw sila ng pinsan niyang babae, naramdaman daw niya na parang biglang may tubig. Tapos nagising daw siya. Pagkadilat daw ng mata niya, sarap ng tulog niya, tulog na tulog talaga siya, ganyan, no? Tapos biglang nagulat siya, parang may basa daw. Tapos pagkadilat niya, nakita niya daw ang chichi ng kanyang pinsan na lalaki na nakabalandra sa mukha niya. Nagulat daw siya kasi parang sumigaw siya ng malakas na, "Ah!" Te, iniihian daw sila nung pinsan niyang lalaki dahil nalasing. Sumigaw daw talaga siya at ginisang niya, at ginisang? Ano yung ginisa? At ginising niya yung kanyang pinsan na babae. "Bebe, yung mga kapatid mo, tignan mo, umiihi na. Gumising ka dyan, eme, ganyan." So, ayun, panic na sila, ganyan. Hanggang nagising na daw lahat ng tao sa bahay nila. Tapos, nakatulog na daw yung lalaki. Kinabukasan daw, hindi daw maalala nung pinsan nila kung ano yung ginawa niya kagabi. So, sinabi nila na, "Oh, inihian mo kami kagabi sa ulo namin."
grabe ka, eme-eme, ganyan-ganyan, pinapagalitan daw nila yung lalaki hanggang sa yung lalaki daw, sorry daw ng sorry, hindi niya daw sinasadya, as in next time daw, magiging maingat na siya, eme-eme, ganyan. So, ang ginawa niya, nilabahan niya daw yung punda, yung kumot, yung bedsheet, yung unan, lahat ng naihian niya nung lasing siya kagabi. Diyos ko naman kasi, minsan naman kasi kapag naman magiinom, make sure naman talaga na kaya niyong i-handle yung sarili niyo. Nakakaabala po kayo ng ibang tao, oh. Kadiri po yung ginawa mo. Anyway, mag-proceed na po tayo sa ating next na chika. Ito, medyo may pagka sabihin nating horror siya, pero hindi siya sobrang nakakatakot. Okay? So, mag-proceed na po tayo sa ating next na chika dahil ito na ang... Okay. So, this chika is from N. So, tawagin daw natin siyang N. So, nung siya daw ay 6 or 7 years old, 6, 7, ay i-describe natin siya sa batang maputi. Sabihin natin maganda itong bata na 'to, tapos mahaba ang buhok niya hanggang bewang. So ngayon, hindi daw siya aware na bukas na daw pala yung third eye niya nung bagets pa lang siya. Hanggang sa one time daw, day off ng kanyang nanay. So, nandun daw sila sa kwarto, naglalaro daw sila ng mama niya, nagbabanding, ganyan. And pahapon na din daw yon. So, hanggang sa, paggabi na din pala yon, paggabi na. So, habang naglalaro daw sila ng mama niya, may nakita daw siyang kulay itim na figure sa may pintuan ng kwarto. Noong una, hindi niya daw pinansin kasi baka mawala lang din naman. At saka hindi naman siya natatakot. Bata pa siya eh. Hanggang sa after 10 minutes, hindi daw umaalis talaga yung figure dun sa may pintuan nila. Kulay itim lang daw talaga siya. So ngayon sinabi niya na daw sa mama niya. Sabi daw niya sa mama niya, "Ma, bakit mayroong kulay itim na tao doon sa pintuan?" Yung nanay daw niya, "Ay, ano ka?" Ganun. Ah! Yung nanay, ayaw matakot, tumatawa. Yung nanay naman daw niya, "Anak, ano ka ba? Huwag kang manakot. Natatakot ako sa'yo. Huwag mo ngang sabihin yan. Tayong dalawa lang ang tao dito sa loob ng bahay." Yun daw ang sabi ng nanay niya. Pero since bata nga siya at syempre, alam niyo na kapag bata, hindi naman nagsisinungaling yan. At saka, pilit nilang uulit-ulitin yung sasabihin nila. So, hindi, meron talaga ako nakikita. Hanggang sa pinagalitan na daw siya ng nanay niya kasi paulit-ulit siya. Hindi nga, ganito, ganyan, wala kang may ganyan, ganyan. Hanggang sa naiyak na siya kasi nga, napapagalitan na siya. Bigla daw dumating yung tatay niya. Nung dumating na daw yung tatay niya galing sa trabaho, may daladalang pagkain, nag-dinner na daw sila at nawala daw yung itim na figure na nakikita niya. So, natulog na sila. Habang natutulog daw siya, nanaginip daw siya ng masama. Hindi niya na nakwento kung anong klaseng panaginip yun, basta masama daw yung panaginip niya. Nagising daw siya in the middle of the night, tapos pawis na pawis. Buti na lang daw at kasama niya yung parents niya sa loob ng kwarto. At pinainom siya ng tubig. Teka, inom lang din ako ng tubig. Okay. So, pagkainom niya daw ng tubig, nakatulog na siya ulit. Pagkagising daw niya kinabukasan, inaapoy na daw siya ng lagnat. Ang lala daw ng lagnat niya, hindi niya daw maintindihan kasi sobrang sakit daw ng ulo niya, pero at the same time, hindi naman gano'n kasakit. At saka sobrang init daw talaga niya. So, hindi daw yun bumababa ng 3 araw. So, 3 days siyang nilalagnat, inaapoy ng lagnat, hanggang nag-decide yung parents niya na pumunta na ng ospital at magpa-check up. Pagdating nila ng ospital, magpapa-check up na siya. Sabi sa kanya ng doktor, normal naman daw lahat. Okay naman. Tapos, nagtaka ngayon yung nanay niya kasi bakit hindi na-confine yung anak ko? Baka mamaya may dengue to. Baka mamaya anong nang nangyari dito? Bakit hindi nila man lang chinek ng maayos? Ganyan. So, syempre natataranta na yung nanay niya. Hanggang sa hindi na alam ng mami niya kung ano yung gagawin. Tumawag na ngayon yung nanay niya sa lola niya. So ngayon, pagkatawag sa lola, sabi ayun nilalagnat daw, inaapoy daw ng lagnat yung anak niya, ganito, ganyan, ganyan. So tinanong ngayon ni lola kung ano bang ginawa
ng anak mo bago siya lagnatin. Ano bang nangyari? So, ikinuwento daw ng nanay niya na, ayun nga, may nakita daw siyang black na figure doon sa may pintuan ng kwarto, tapos tapos nung kinagabihan, bigla siyang binangungot, ganyan. So, ngayon, sabi ng kanyang lola, ipa-albularyo mo na. Pumunta na kayo ng albularyo, ipatawas mo yan. So ngayon, dali-dali daw silang pumunta na ng albularyo. Pagpunta daw nila ng albularyo, sinabihan daw siya ng albularyo na, wait, wait talaga. Wait. Sinabihan daw siya ng albularyo na, sandali, wag ka munang papasok hanggat hindi ko sinasabi. Sabi daw nung albularyo, doon daw nagtaka yung nanay niya kasi, okay, sige, wag daw pumasok. So ngayon, parang nag-orasyon daw yung albularyo, nagsasalita daw siya doon, tapos bumubulong-bulong, parang nagdadasal. Hanggang sa sinabi na daw ng albularyo na, sige iha, makakapasok ka na, pumasok ka na sa loob. Hindi daw nagsasalita yung nanay niya. As in, wala daw sinasabi yung nanay niya, nagsasalita lang daw yung albularyo. Bigla daw sinabi ng albularyo na, magpagupit ka ng buhok mo. Ang puti ng balat mo at mahaba pa yung buhok mo. Alam mo, nakursunadahan ka ng isang kapre. Yun din ang dahilan kaya hindi kita pinapasok agad kanina kasi nakasunod siya sa'yo. Doon daw sila nagulat. Nagtaka daw yung nanay niya kasi baka yung nakita nung anak niya, yun yung kapre, yung black figure sa labas ng pintuan nila. Tapos nakasunod daw sa kanya. So natakot daw siya kasi nakursunadahan ako ng kapre, may gusto siya sa akin, eme ganyan ganyan. So ngayon, binigyan daw siya ng pangontra, kulay pula, ganyan. Tapos dinasalan din daw siya hanggang sa sinabi din daw nung albularyo na itawid niyo sa dagat para hindi na makasunod. Ganyan-ganyan daw. So, instead na mag-airplane daw sila pauwi ng probinsya, nagbarko na lang daw sila. Tapos after daw nun, nawala na daw yung sakit niya at hindi na daw siya nakaramdam pa ng ganung sakit nung katulad nung sakit na na-experience niya nung sinusundan siya nung kapre. Gano'n. Hindi ko alam 'te, minsan talaga naniniwala ako sa mga ganito. Kasi may time na parang hindi siya ma-explain, parang bakit hindi alam ng doktor, bakit hindi makita ng mga doktor, bakit ganyan. Pero 'pag kapag pinatawas mo, pinaalbularyo mo, biglang nawawala yung sakit. 'Di ba, wala lang minsan naa-amaze ako at the same time nakakatakot siya kasi grabe may mga gano'n palang mga entity. But anyway, mag-proceed na po tayo sa ating next na chika. Ito na, nabasa ko na ito. Ichichika ko na sa inyo, kaya naman makinig na kayo lahat dahil ito na ang chika ko. So, itong chika na to ay nagsimula po ito kay Karina. So, ang ating main character ay si Karina. Meron daw siyang BFF na nagngangalang Trudis. So si Trudis daw ay malapit lang daw ang bahay nila sa eskwelahan nila. Kaya palagi daw silang naglalaro after class at tumatambay doon sa bahay nila Trudis. Hanggang sa one time daw, uso daw kasi sa kanila or sa classroom nila yung nagtataguan ng gamit, ganyan. So ultimo parang patibag gusto nilang itago, ganyan. Tapos nantitrip-trip yung mga kaklase nila na nagtatago ng kung ano-anong mga gamit nila. Hanggang sa one time daw, nung una okay pa pero meron daw ginawang egg painting sila sa mape. Sa subject nila na mape, may ginawa silang egg painting. Tapos habang itong si seryosong gumawa, itong si Karina, maya-maya daw nawala yung egg painting niya. So ngayon, hanap daw siya ng hanap, malapit na matapos yung klase, hindi niya pa din daw nahahanap yung ano niya, yung itlog niya, nasaan na ba yung itlog niya, ganyan. Bakit may nagtago? Bakit sa lahat ng itatago, yung ano pa, yung project pa nila, ganyan. Hanggang sa natapos na daw yung klase. Hinalugbog niya daw lahat, chinek niya lahat, mga bag ng mga kaklase niya sa CR, kasulok-sulukan ng classroom, di niya nakita. Natapos ang klase, wala siyang naipasa. Bigla daw itong si Trudis, ibinigay daw sa kanya yung egg painting niya. Tapos, sabi daw ni Trudis, prank lang. Napikon daw siya. Ang lala daw ng pikon niya. Inis na inis daw siya. Inirapan niya daw si Trudis. Paano niya ipapasa ngayon yun? 'Di ba? So, ang gagawin niya, paano niya to ipapasa ngayon? Wala na, hindi natatanggap si ma'am.
Sabi niya talaga sa sarili niya, gaganti talaga ako sa'yo. Gagantihan kita. Di ko alam kung kailan, pero gagantihan kita. So, ang ginawa daw niya, sobrang inis na inis pa din siya. Sumabay daw siya kila Trudy's pauwi. Oo. So ngayon, habang nga naglalakad daw sila pauwi, nakita niya daw si Trudy's and friends na sobrang busy at focus daw sa mga laminated K-pop card. So habang nandun daw sila at namimili ng K-pop card, ay nakita niya daw na nakausli ang cellphone ni Trudy's sa kanyang bulsa. So unti-unti daw, pumunta daw siya sa likod ni Trudy's, tingin-tingin, kinuha daw niya yung cellphone ni Trudy's. Grabe, hindi daw niya naramdaman. Wala daw naramdaman itong si Trudy's na kahit ano. So ngayon, ilagay niya agad sa bulsa niya at hindi na nagsalita. Umalis na siya at nakita niya ngayon yung crush niya. Si Melay. Wala mo pala to. Madaming mangyayari talaga sa kwento na to So, nakita niya si Melay na crush niya. Ngayon, nagkwek-kwek daw sila. So, habang kumakain daw sila ng kwek-kwek, ang saya-saya niya daw, kinikilig-kilig daw siya kasi andun si Melay, ganyan. Tapos, parang hindi niya daw ma-explain kasi parang crush din daw siya ni Melay. So, ganun. Parang meron silang mutual understanding. Pero hindi talaga sila, ganyan. Tapos, di kain ng kwek-kwek, mas kinilig daw itong si Karina dahil binilan daw siya ng gulaman ni Melay. Ngayon, pagkabili daw ng gulaman, ininuman daw niya yung gulaman. Kinuha daw ni Melay yung gulaman niya at ininuman din daw niya kung saan siya uminom. So parang nag-indirect kiss daw sila. So, syempre ngayon, habang kinikilig talaga itong si Karina, hindi niya na ma-explain yung sarili niya sa sobrang saya niya, nalimutan niya na meron pala siyang nakatagong cellphone sa bulsa niya. Hindi niya na parang nawala na sa isip niya na tinago niya pala yung cellphone ni Trudy's. So, biglang, ayun na, habang naglalakad daw sila pauwi, nasa may school pa din daw sila, palabas na, hinawakan daw ni Melay ang kanyang kamay. Siyempre, kilig na kilig daw siya. Hindi niya daw maintindihan yung gagawin niya kasi, grabe talaga to magpakilig si Melay, Tapos habang naglalakad daw sila at magka-holding hands, may narinig daw siyang boses. Ano? Saan mo ba nilagay yung cellphone mo? Sabi daw, boses daw to ng nanay ni Trudy's. Pagkalingon niya, nakita niya daw yung nanay ni Trudy's at si Trudy's pabalik daw ng eskwelahan. Dali-dali daw silang pumupunta sa school para balikan siguro yung cellphone. Ngayon, nagulat siya, kinabahan siya, bigla siyang bumalik sa wisyo na parang, sa akin pala yung cellphone ni Trudy's. Pero bakit ganito? Bakit kasama yung nanay? Bakit gaganti lang naman ako bakit may nanay bigla? Natakot daw siya sa nanay ni Trudy's. So ngayon, since kapit-kapit niya ang kamay ni Melay, hindi niya daw alam yung gagawin niya para mag-i-stay ba ako sa kilig na moment na to? O ibabalik ko yung cellphone ko? O tatakbo na lang ako? Tumakbo siya. Sabi niya ngayon kay Melay, wait lang, natatai ako. So tumakbo daw siya. So syempre kung ikaw si Melay, parang, okay. So ngayon, sumakay na daw siya ng jeep. Balisa, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kabado siya, kinakabahan ng malala. Tapos, nanginginig daw siya. So habang yung cellphone ay nasa bulsa niya pa din. Di niya daw alam yung gagawin niya. Sobrang natataranta na siya. Yung cellphone daw ay iniwan niya sa passenger seat ng jeep. Diyos ko po. Hanggang sa, okay na, nakauwi na siya. Kinakabahan pa din siya. Pagpasok niya kinabukasan, nakita niya daw ang nanay ni Trudy's kausap ang kanyang teacher. So, syempre, paglingon niya, nakita niya yung nanay ni Trudy's. Oh, shit! Yung cellphone, nandun sa jeep, sa passenger. Di ko din alam kung bakit dun ko iniwan. Pero aamin ba ako? Sasabihin ko ba? Pero pagkalingon niya daw, galit na galit daw yung nanay ni Trudy's. Yung mukha daw parang umaapoy. Hindi niya daw sinabi. So, habang nag-uusap yung nanay ni Trudy's at yung teacher nila, tahimik lang daw siya at hindi nagsasalita. Kahit sinasabihan siya ng mga kaklase niya na, uy, tara, laro tayo, tara, tayo, banding naman tayo. Magbabasa ako. Ayaw niya, nagbabasa kasi ako. Pero, nakikinig talaga siya.
So lahat daw narinig niya daw na, "Ano bang nangyari pagkatapos umalis ni Trudis ng classroom? Sino bang kasama niya? Mayro'n bang CCTV?" Ganyan, ganyan. So natakot siya kasi paano 'pag may nakakita, paano kapag may CCTV, paano kapag may nakapansin, paano kapag naramdaman niya talaga tapos hindi niya lang talaga sinasabi, paano as in nag-o-overthink na talaga siya. Ngayon, sobrang takot niya sa nanay ni Trudis, hindi siya umamin. Hindi niya sinabi. Wala siyang pinagsabihan kahit sino na siya ang kumuha ng cellphone ni Trudis. Grabe. So ngayon, ang lala talaga kasi sabi niya dito parang siya daw parang mas pinili niyang hindi sabihin at naging quiet student for the whole year daw siya dahil sa pangyayari na yon. Grabe, parang ang bigat-bigat daw sa pakiramdam, pero at the same time, mas natatakot din daw siya doon sa nanay ni Trudis. So, ang lesson learned daw talaga niya dito ay huwag gumanti. Diyos ko po. 24 na siya ngayon na. Nangyari yun, high school pa siya. Diyos ko po. High school ba o elementary? Hindi ko na maalala. Basta ganun. Grabe! Grabe yun, te. Ang lala mo gumanti. Alam mo, sayang kasi nandun ka na eh. Nakita mo na na bumalik yung nanay eh. Eh di sana yung cellphone, sabi mo, ay nahulog po to ni Trudis kanina, hinahanap ko po siya. Ito po, binabalik ko na yung cellphone. 'Di ba? Hindi, pinatagal mo talaga eh. Eh di ngayon, bit mo siya. 'Di ba? Bit mo yan te hanggang tumanda ka na hindi mo binalik ang cellphone ni Trudis. Ang bigat niyan sa pakiramdam. Bahala ka. Okay, let's proceed na po sa ating next na chika. Alam nyo yung chichirya na school bukol? Wala lang. Alam nyo, favorite ko din kasi talaga yung dati. Kasabay niyan yung mga pom-poms, yung mga, ano pa ba, yung mga, before, bangus, yung mga ganyan, yung mga tagpipiso na chichirya. So, ngayon na nga, about doon yung ating kwento. So, nabasa ko na ito. Ichichika ko na sa inyo, kaya naman makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. So, this chika is from Chururut. Nung mga 5 or 6 years old daw siya, inutusan daw siya ng lola niya bumili ng sabong panlaba. Yung powder lang, ganyan. Tapos, hindi ako nagsabi ng brand. O, baka naman, kunin niyo ako. But anyway, ayun na nga. Bumili siya ng sabong panlaba na powder. Binigyan siya ng 6 pesos ng kanyang lola. Kasi nga, maglalaba na ang lola niya. Pero, pagpunta niya daw sa tindahan, hindi siya bumili ng pinapabili ng lola niya. Ang binili niya, 6 na piraso na iskul bukol. Yung chichirya kasi na yun, guys, merong laman na laruan yun sa loob. So ngayon, tuwang-tuwa ngayon ito si Chururut kasi meron siyang 6 na chichirya, meron pa siyang 6 na laruan. Oh, grabe, ang saya-saya daw niya. Ngayon, pumesto daw siya sa likod ng puno, sa gilid ng simbahan, at dun daw siya kumakain ng school bukol. So ngayon, medyo parang natatagalan daw yung lola niya. Feeling niya, ang tagal-tagal niya na din daw doon sa ilalim ng puno na yon. Hanggang sa may lumapit daw sa kanya. Pagkatingin niya, pinsan niya. Sabi daw sa kanya, "Huy, ang gagawa mo dyan?" Bakit ka parang nagmumukbang siya doon sa ilalim ng puno? Sabi daw nung pinsan niya, "Kanina ka pa hinahanap ni Lola, yari ka, asan na daw yung pinabili niya?" Ay, hindi ko nabili. So ngayon, umuwi ka na, nahanap ka na ni Lola. Bago daw siya umuwi, talagang inubos niya daw talaga lahat ng chichirya niya. Talagang nilagay niya lahat sa bibig niya. Pagka-uwi niya, sinabi niya sa lola niya na, "Lola, sorry po, hindi po ako bumili. Naubos ko po, bumili ako chichirya." Yung lola niya naman daw, hindi naman daw nagalit. So, pinabili niya na lang daw yung isa niyang pinsan. So, iba na lang yung inutusan ng lola niya para bumili ng sabon. Wala lang, nakakatuwa lang. Actually, hanggang doon na lang yung chika na yun. Kasi, yun lang, shinare niya lang talaga yung experience niya nung bagets siya na hanggang ngayon ay natatawa pa din daw siya kapag naaalala niya. Siyempre talaga naman, ate ko, Diyos ko po. Kahit ako, madami din akong nagawang ganyan sa magulang ko before, yung tipong, "Oh, anak, bumili ka nga ng mantika doon." Hindi ko ibibili ng mantika, ibibili ko din yan ng ganyan, chichirya or bibili ako ng honey,
chocolate, ganyan yung bibilin ko kasi favorite ko yun, eh. Eto, medyo may pagka-sad na chika 'to kasi this chika is from Moon at, nabasa ko na ito, ichi-chika ko na sa inyo kaya makinig na po kayong lahat. So, si Moon daw kasi nung first year, first sem, meron daw siyang naging kaibigan. 6 daw sila. Tapos yung kaibigan daw niya na yun, parang ano siya, parang mga user. Pero nung mga panahon na yun siyempre hindi niya pa naiisip kasi masaya siya na kapag may kailangan about academics, siya yung tinatanong, kapag may reviewer, siya din yung hinihingan, ganyan. So, every time na may kailangan daw itong mga kaibigan niya, lagi daw siyang available at okay lang din naman sa kanya yon. Pero alam mo minsan daw hindi siya nakakasama sa mga gala nila kasi lagi daw nagiinom. So, after ng class pupunta daw sa parang, beer garden. Beer garden. Wait lang, sa'min kasi yon sa Intramuros may beer garden kasi dun dati. Pero hindi beer garden yung pinupuntahan nung sa kuwento, Wala lang, naalala ko lang yung beer garden dun sa Intramuros na ngayon sarado na at hindi na na-e-experience ng mga college students yon ng ano, ng Intramuros. But anyway, ayun nga. So, every time daw na parang mag-aaya daw yung mga tropa niya, yung mga kaklase niya, mga kaibigan niya, eh, hindi nga siya nakakasama kasi nga bawal siya mag-inom. At the same time, hindi niya din alam kung anong klase siyang tao kapag nakainom siya. So, wow. Anyway, I love it kasi hindi ka nape-pressure na sumama sa kanila. But but at the same time, naiinggit siya kasi parang, hala, hindi ako nakakasama sa kanila. May iba silang bonding, ganyan. Tapos hanggang sa parang nate-take for granted na yung pagiging magkaibigan nila. Parang every time na may kailangan daw itong mga kaibigan niya sa kanya, lagi siya ura-urada, bibigay niya, ganito, anong kailangan niyo, mabilis ako mag-reply, mabilis ako mag-chat. Pero kapag siya naman daw, nag-aya daw siya one time, sabi, tara, ano tayo, alis naman tayo, gala naman tayo, kasi maaga naman matatapos yung ano natin, exam natin. Tapos, punta tayo sa ganito, ganyan. Lahat daw sila umoo. So, excited siya matapos yung exam nila para may bonding naman sila ng mga friends niya. Tapos, nung patapos na daw yung exam, nauna na daw matapos yung kanyang mga kaibigan. So, naiwan daw siya doon mag-exam. Hanggang sa sinabihan daw siya na, ay, may kailangan pala kaming gawin. Ay, ano pala, hindi pala kami makakasama kasi may iba kaming priority, ganito, ganyan. So, siya daw, nalungkot daw siya, na-realize niya na, doon niya lang na-realize na, wala, hindi sila totoong kaibigan sa akin. Bakit kapag ako ganito, bakit may kailangan nila ako, ang bilis-bilis ko. Tapos pag sila ganito, ganyan, ganyan, hindi nila ako iniintindi, eme, eme, eme. Tapos sobrang nasad siya to the point na naiyak siya kasi nagkaroon siya ng ganong kaibigan. Ayun ang kanyang shinare. Alam niyo, nakakasad talaga yung mga ganyan, no? 'Di ba ang pagkakaibigan, dapat give and take yan. Kapag hindi lang dapat take ka ng take, hindi lang din dapat give ka ng give. Dapat kapag meron kang binigay, dapat meron ka ding tatanggapin. Para silang mga ano, mga user gano'n na porket napapakinabangan mo yung tao. Feeling mo nandiyan siya palagi para sa'yo. Hindi. Buti na lang at natuto ka na talaga, oo. Wag mo nang intindihin yung mga ganyang kaibigan kasi sobrang importante din talaga na piliin mo din yung mga kaibigan na papapasukin mo sa buhay mo. Okay, magsimula na po tayo sa ating next na chika. Nabasa ko na ito. Medyo na-review ko na din. Kaya naman ito na ang chika ko. So this chika is from Chururut again. At nakakatawa to kasi about siya sa Aqua Flask. Oo, hindi na naman sponsored but it's okay, Aqua Flask. Baka naman. So ayun nga. So yung tumbler daw kasi that time na Aqua Flask, talagang sobrang sikat na sikat. Ngayon kasi ang dami-dami ng lumalabas na brand ng mga tumbler. Before kasi talaga pag may Aqua Flask ka, feeling mo talaga mayaman ka, eh. Feeling mo talaga entitled ka na, may Aqua Flask ako. Aqua Flask daw. Ganon. So ngayon, meron daw nagregalo sa tatay ni Chururut ng Aqua Flask nung senior high siya. Siyempre siya naman parang, uy, Aqua Flask. Parang okay yan, ah.
Tuwang-tuwa daw siya dahil ibinigay daw ito ng tatay niya sa kanya para gamitin niya daw sa eskwelahan. Pinahiram lang ng tatay niya. O, gamitin mo muna kasi 'di ba may mga practice kayo ganyan-ganyan. So since busy-busy nga sa school, ginamit niya nga daw itong Aqua Flask para sa practice-practice nila. So syempre para hindi na siya bibili ng tubig ganyan at laking tipid din naman kasi talaga ng mga tumbler. So ngayon, bigla daw nawala yung Aqua Flask ng tatay niya. Kinabahan daw talaga siya. Pero hindi niya sinabi sa magulang niya. So ngayon, pag-uwi niya, hindi niya dala-dala. Pero akala niya hindi daw mapapansin ng magulang niya. Hanggang sa tinanong daw siya ng nanay niya, "Oh, asan na yung Aqua Flask ng tatay mo? Asan na yung tumbler ng tatay mo?" "Ay, naiiwan ko, sorry. Balikan ko na lang bukas." "Oo, kunin ko bukas," sabi daw niya sa nanay niya. Kinabukasan, hindi niya daw dala-dala. Siyempre nawawala nga. Hindi daw pinansin masyado ng nanay niya. Hanggang sa parang after 3 days, hindi hinahanap. So akala niya nakaligtas na siya. Akala niya okay na ang lahat. Hanggang sa paulit-ulit na daw sinasabi ng nanay niya kung hasan na yung tumbler ng tatay mo. Ha? Saan mo nilagay? Bakit na? Ano ba yan? Nawawala na ba yan? Tapos, di okay na. Sabi niya na lang sa sarili niya na, shit, ayaw niyang aminin na nawawala. So, nag-ipon siya ng baon niya para makabili siya ng Aqua Flask na same ng Aqua Flask ng tatay niya. So, ngayon, sa 2 linggo na pag-iipon, hindi daw siya kumakain ng tanghalian as in nag-iipon daw siya. Nakaipon siya ng 1K at bumili daw siya ng Aqua Flask. Tapos ngayon, bit niya, hindi daw napansin yun masyado ng nanay niya at ng tatay niya. Nilagay niya lang daw sa lamesa. Makalipas ang ilang linggo, sabi daw ng nanay niya, ito na ha, ito na. Sabi daw ng nanay niya, ito pala yung Aqua Flask. Ito pala yung tumbler ng tatay mo. Ibibigay ko na to ha. Nagulat daw siya. Hindi niya daw alam anong i-react niya. Ha? Bakit? Ba't kanino mo ibibigay? Anong gagawin mo dyan? Bakit mo ibibigay? Hindi naman yan yung tumbler ng tatay mo eh. Binili mo lang yan. Inipon mo sa baon mo eh. Gulat na gulat daw siya kasi paano mo alam? Alam niyo, ang mga nanay, ang galing-galing talaga nilang manghula. I mean, hindi manghula eh. Alam nila kapag nagsisinungaling ka, huling-huli ka talaga niyan. Sabi niya, hindi naman yan yung tumbler ng tatay mo ha. Binili mo lang yan. Ginamit mo yung baon mo. Di ka kumakain sa eskwelahan. Kala mo hindi ko alam ha. Sabi daw ng nanay niya, so sa utak-utak daw niya, dapat pala hindi na lang ako bumili. Alam mo naman pala. Ganun daw. So feeling ko, sa utak din ng nanay niya, feeling ko lang ha, feeling ko sa utak ng nanay niya na, ayan, sige, bahala ka. Sige, nawala mo. Pag-ipunin mo, bumili ka. Pag nakabili ka na, ipamimigay ko. Para maranasan mo. Para alam mo yung feeling. Minsan kasi ganun bibigyan talaga tayo ng life lesson ng magulang natin na alam mo yung life lesson na ikaw talaga yung makaka-realize sa sarili mo na, okay, kaya pala to ginawa ni mama kasi ganito, ganyan, ganyan. Minsan ang galing-galing talaga ng mga nanay. I really miss my mom. Ang arte. Kung nanonood ka man ngayon, Mama, Papa, I love you so much and I miss you. See you very, very soon. Okay, let's proceed na po sa ating next na chika. Tawang-tawa ako dito, te. Habang binabasa ko talaga to, kaya naman humanda kayong lahat. Grabe, tawa muna bago chika, no? Okay. Nabasa ko na to, at tawang-tawa pa talaga ako. Kaya naman, bakit umangat yung boses ka? Kaya naman, ito na, ang chika ko. So, si Shadow kasi, nung 5 years old daw siya, nagbakasyon daw sila ng mga pinsan niya. So, meron daw siyang 5 cousins. Ay, talasig yung laway ko, grabe. Ibalik ko nga. Nasaan? So, meron siyang 5 mga pinsan. So, 5 years old siya. Halos medyo kasing edaran niya din yung mga pinsan niya, ganyan. Hanggang sa, yun na nga, naglaro daw sila ng tagu-taguan. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan, masarap magmahal pag hindi iniwan, pagbilang. Gumanta. Singer yan siya.
Hindi. So ngayon, tago-taguan nga sila. Since 5 years old nga lang ito si Sha, kailangan niya ng guidance kung saan siya magtatago. Wow, guidance. Kailangan niya ng guide kung saan siya magtatago. So, nagsama-sama daw silang tatlong magpipinsan. Isa niyang pinsan na lalaki at hindi ko alam kung ano yung isa, basta tatlo silang magkakasama. At nagtago daw sila sa loob ng CR. So, syempre kapag nasa CR ka, syempre hindi mo naman ipapaalam na may tao sa loob ng CR kasi nagtatago-taguan kayo, 'di ba? So, nakasara ang pintuan ng CR at nakasara ang ilaw ng CR. So, sobrang dilim daw. Wala daw talaga siyang makita. Pero since tagu-taguan nga yun, bawal mag-ingay at baka mahanap. Hanggang sa, bigla daw sinabi ng pinsan niya na lalaki, na, yung pinsan niyang lalaki na, naiihi ako. Nagulat daw siya kasi, ano ba to? Bakit naman to iihi? Ano ba naman? Teka, isipin mo, 5 years old, ano ba to? Iihi pa dito? So, syempre, hindi naman daw niya makikita yung batuta ng pinsan. Batuta? So, hindi naman daw niya makikita yung batuta ng pinsan niya. Kaya okay lang naman daw. Sige, umihi ka. So, umupo na daw siya sa gilid. And sobrang dilim nga. Tapos hanggang sa parang ang tagal daw nilang ang tagal daw, medyo matagal daw sila dun sa loob ng CR. So ayun na, naiihi na daw yung pinsan niya. So gumilid na siya at nasa gilid. So gumilid na siya at umupo na. Hanggang sa nahikab daw siya kasi parang inantok siya, parang bigla daw paghikab niya. Bigla daw siyang may naramdaman na tubig sa bibig niya. Sabi daw niya, ah! Ayun pala, naihian siya ng pinsan niya at pumasok daw sa bibig niya. Diyos ko. Kadiri, Diyos ko po. Isipin mo nakainom ka ng ihi ng ibang tao. Diyos ko po. Anyway, okay, sabi na okay. Tapos ngayon, lukang-luka talaga siya. Parang, ang alat pala. Sabi niya sa akin dito, habang kinikwento niya, ang alat daw. Pero hindi naman daw niya nainom ng madami. Hindi naman daw, syempre kasi na ano siya, napausog siya. Syempre, napagalaw siya. Pero hindi siya nag-ingay. Isipin mo parang, pagkahikab mo, bigla may tumulo na ihi, tapos kailangan mo nang gumanon, pero kailangan hindi ka mag-ingay. Parang ang hirap gumalaw, te. Ano gagawin ko dito? Naiihiyan ako ng pinsan ko. So ngayon, after daw nun, nung pangyayari, ay lumalabas naman yung tiyan ko. After daw nung pangyayari na yon, kinuwento daw nila sa pinsan, sa lahat ng pinsan nila yung nangyari na parang ayun, nahikab ako tapos ano, umihi bigla tong pinsan kong lalaki, eme-eme. Tawang-tawa daw sila at never, ever niya daw makakalimutan yung experience na yung experience niya na yun. Kahit ako, hindi ko makakalimutan yung kwento mo na yan. Diyos ko, sobrang saktong-sakto talaga eh, no? Pagkahikab mo. What a coincidence. Thank you so much for sharing siya. Okay, mag-proceed na po tayo sa ating last na chika for tonight. Oo, nakasampu na tayo, grabe. Okay, game na po. Sana hindi na kayo mabitin, ha? Oo. Grabe naman yan. Wag na kayo sana mabitin kasi sabi nyo kahit isang oras nabibitin pa din kayo eh. But anyway, ayun na nga. Mag-proceed na po tayo sa ating next and last chika for our episode 4 podcast. So this chika is from Rihanna. That I shine bright like a diamond. So this chika is from Rihanna. So nabasa ko na ito. Ichichika ko na sa inyo kaya naman makinig na kayong lahat. So si Rihanna daw kasi meron daw siyang crush. As in, gustong gusto niya daw talaga. Parang patay na patay daw talaga siya sa lalaking yon. Si Rihanna, isa siyang chess player. Magaling daw siya mag-chess, ganun. So ngayon, hanggang sa parang doon daw sa eskwelahan nila, meron daw competition ng chess. At sumali daw yung crush niya. Ay. So, syempre, sumali din siya.
Oo, kasi ang naiisip niya daw sa utak niya na kapag sumali din ako dito, makakasama ko yung crush ko, tapos parehas kaming magpa-practice, tapos magkakaroon kami ng sweet moments hanggang sa ikakasal na kami, hanggang sa magugustuhan niya ako. Kinasal muna bago magustuhan. Ayun nga, hanggang sa ang dami-dami niya daw talagang iniisip na sweet moments habang magpa-practice silang dalawa, ganyan. Hanggang sa nung nandun na daw sila at nag-aano na daw, nagpa-practice na ganyan, hindi niya daw talaga nakalaro ever yung kanyang crush. Pero napansin niya daw yung coach nila. Bumaling daw ang tingin niya dun sa coach. Pero crush niya pa din daw yung kanyang, yung crush niya talaga. Hanggang sa, ayun na nga, nababaling na nga yung attention niya dun sa coach nila. Naglaban daw sila ng kanyang crush. Natalo niya daw yung crush niya. At nag-top 1 daw siya sa chess competition ng eskwelahan nila. Ending te, naging sila daw ng coach at naging mag-asawa daw sila. Wow naman, grabe naman yun. Parang naging tulay pala yung crush mo. Oo, para ma-meet mo yung coach na yon at maging kayo. Oo. Pero alam mo, iniisip ko, ilang taon na si coach? Ilang taon ka na? Sana naman hindi ganun kalayo ang age gap nyo at sana naman hindi ka minor nung mga panahon na yon, no? Pero feeling ko hindi naman kasi medyo matanda na din siya. Hindi naman matanda pero nasa ano na siya, pa 30 naman na siya nung kinuwento niya sa akin 'to, eh. Oo, yung age niya. So feeling ko nasa tamang age silang dalawa. Oo, siguro mas matanda lang si coach, pero feeling ko hindi siya minor nung mga panahon na yon. Ayun. Pero sobrang cute nun, 'no? Parang unexpected talaga kung sino talaga yung parang tao na para sa'yo. For example, may crush ka, ganyan. Minsan kasi kapag pinursu mo yung crush mo, hindi naman kasi talaga kayo yung magkakatuluyan in the end, ganyan. Tapos wala lang, ang cute lang ng tadhana or ng destiny kasi naging sila pala nung coach niya na hindi niya ine-expect na, kami pala talaga para sa isa't isa. Kasi nga asawa ko na din siya. Gano'n. And ayun na nga po, doon na nga po natatapos ang ating Ito Na Ang Chika Ko podcast, episode 4. And thank you so much talaga everyone sa lahat ng sumusuporta po sa akin. Nakikinig ng podcast ko, nanonood ng live ko, nagla-like ng post ko, nagre-repost ng post ko, nagko-comment sa post ko, nagko-comment sa dami. Sobrang thank you. Thank you. Churururururu, thank you. Ayun, see you po sa aking next podcast, which is episode 5 na. Grabe, guys! Mag-iisang buwan na. Actually, parang pa isang buwan na nga, no? Grabe. Thank you, everyone. Every Friday, 7 p.m. ang ating upload. So, thank you so much, everyone. Hindi ko alam kung paano matatapos to. Basta bigla na lang pong mawawala.